O mga kababayan, nakita nyo itong speech ni VP Sara Duterte sa Dahig? Tinawag ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, si BBM. Publicly, openly, tinawag ni VP Sara Duterte si BBM na isang drug addict, mga kababayan. For the world to see. Sana may pumick up dito na international media, mga kababayan. Pupunta pa naman si BBM, mga kababayan, sa Amerika at haharap kay Trump na galit sa mga drug addict, mga kababayan. Sa makatuwid, si Trump, ang sabi niya, mahulihan ka lang daw ng fentanyl, mga kababayan. Minimum of 10 years ang gusto niyang iparusa sa mga mahuhuling mayroong droga, especially fentanyl. So eto, inanunsyo ni Sara, mga kababayan, na addict si BBM. Openly, publicly, mga kababayan, ha? Panoorin niyo po. Explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Kabilang na rin siya, mga kababayan. Gustong-gusto na rin niyang mapalayas si BBM. Sa pwesto. Sa pwesto, ha? Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Wala ng rason kung bakit natin siya binoto. Hindi na may babalik si kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin. Ang adik na presidente natin. Mga kababayan, publicly na inanunsyo ni VP Sara na adik ang ating presidente. Sana pumick up dito ang international media, mga kababayan, at makarating ito kay Donald Trump na makikipag-meeting kay BBM, mga kababayan. Paano kung kakastiguhin ni Trump si BBM, mga kababayan, sa issue niya sa pagiging addict? Si Sara din, nagsabi, mga kababayan, addict. Pakinggan nyo. Ang addict na presidente natin, addict! Hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, hindi na may babalik, mga kababayan. Kahit mapatalsik daw ang addict na presidente, sabi ni VP Sara. Publicly na, mga kababayan, ito, ha? Media, sige, ibalitan nyo ito naman. Hindi ba big deal sa kanila, mga kababayan, na merong issue sa pagiging addict ang presidente? Pag ganyan sa ibang bansa, mga kababayan, nag-freak out na ang mga tao dahil, paano ka ipag-mamaneho ng isang addict? Mahuhulog kayo sa bangin. Dapat siguraduhin natin na hindi addict, mga kababayan. Prove it, BBM. Dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit. At meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente. Na Judik? Sabi ni Sara. Tama. Kaya po una, ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte, dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM. Hindi na yan pwede kunin, mga kababayan. Ang masama pa dito, mga kababayan, tinanggap din ng ICC. Walang pasaporte, walang visa, walang due process, mga kababayan. Tinanggap lang din, kinulong. Hindi dumaan sa local court. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Hindi rin. Paano yan? Ibang bansa na ang may hawak, mga kababayan, pero siguro magkakagyera. Magpadala tayo ng mga kababayan, mga military. Baka sa airport pa lang mahuhuli na ang mga military. Kasi pumasok na siya sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap
Bakit kayo Sumali na, no? extraordinary Oh. rendition kay dating Pangulong Duterte? Grabe. At ganun din ang ICC. Punuin ba na sila? Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, Mga hudas nakita natin, din. di ba? O, mga hudas. Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Parang nagpagsabuatan nga mga kababayan, di ba? Dahil prior to that, mayroon na sila communication sa government mga kababayan ng Pilipinas. Sabuatan! Para magkapera sila. Oh. Dahil si Tatay Digong na lang mga kababayan ang natitirang active case ang ICC ngayon. Paano yan? Kung wala na si Tatay Digong, wala na trabaho, wala na sila pondo. Oh. Interim release na pwede sabihin Pati interim ang release, ha? Pilipinas Narang. na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na-a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Ba't di nila nga ginagawa? Paano kung pag-initan si Sarah dyan, no? Bayad sa ICC. Dinagdagan nila yung bayad sa ICC. Grabe mga kababayan, ang tatalas sa mga binitawang salita ni VP Inday. Oh. Sa ICC, kay Bangag. Dok, sawi po sa inyo lahat. Ano sabi ng tao? Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito Peking sa witnesses. kaso sa ICC? Grabe. Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagagamitan sila. Gamitan. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Si Digong na lang ang natitirang kaso ng ICC. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay Ito namin pala sa kaso inyo. si Trillanes. Sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Tapos sinali pa sa lisan si VP Inday. Buti na lang mga kababayan andun sa dulo. Tapos si Bato, tinakot na rin nila mga kababayan. Yan ang hindi ko. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ka ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana. Pero, ewan na natin mga kababayan eh. Napoison na kasi ang mga utak nito mga putik mga kababayan dahil sa media natin. Hindi ko po masagot yan, ma'am. Pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat. Kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino. Magagawa natin mga kababayan kapag presidente na si Sara, ipakulong din si BBM sa regular na selda dahil sa kanyang mga kabalastugang pinagagawa ngayon mga kababayan habang siya ang presidente. Sabay tayong lahat. At Ngipin sa ngipin iakyat baka. natin sa European Parliament. That's sa European Gawin Parliament. natin yan, ma'am. Meron akong customer dito na naglilista kung ano yung mga suggestions ninyo ang gagawin natin yan. Yes, sir. Kakangawit yan. Wala akong dalang Ang daming nakikipintal sa speech ni VP Sara mga kababayan. Wala na. Ano putol? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na first of all, publicly, openly, for the world to hear, tinawag ni VP Sara Duterte si BBM na isang addict. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.